Kaugnay po ng balitang yan, makakausap natin si RCBC Chief Economist Michael Ricafort. Magandang hapon po, sir. Ay, magandang hapon, Ms. Zarina at sa inyong mga taga-subaybay. Nice to be back po. Yeah, thank you so much for joining us this afternoon. Ano po ba ibig sabihin itong upper middle income status at paano ito makatutulong sa mga Pilipino? Una, World Bank yung nagsabi niyan. World Bank yung nag-set niya, no? Inangat yung ranking ng Pilipinas to upper middle income country status. Dati kasi nandun tayo sa lower middle income status. Middle income pa rin, pero yun nga, it took about 40 years bago umangat yung Pilipinas, no? So, anong epekto nito sa bansa natin, no? Well, makakabuti to kasi umangat yung yung may mga umangat din na ibang bansa tulad ng Vietnam, Sri Lanka. Kasi it's a sign of lumalakas kasi yung output, yung economic output ng bansa natin. Ibig sabihin, yung kita ng bawat Pilipino, yun nga, sinukat nila ng World Bank, $4,850 per year. That's 300,000 pesos per year. Kada buwan, that's 25,000 pesos. Ayun yung average na output ng bawat Pilipino kung dinivide mo yung overall economic output natin, production, lahat yun, no? Produkto, serbisyo ng mga Pilipino, dinivide mo sa total na number ng Pilipino, ayun ang lumalabas, no? So, pero syempre, kasi consistent naman yun sa economic data na nakikita natin. Paano? Nadagdagan ng kasi una, maganda yung demographics natin. Philippines has the 12th largest population in the world, number 12. More than 114 million Filipinos. Megit kalahati doon, nakapaghanap buhay na, kumikita na. Since 2010 pa yan, tinatawag doon demographic sweet spot, demographic dividend. Huli na nga yung Pilipinas na-achieve niyan. Yung Japan, na-achieve yung majority ng population na yun na naghanap buhay. 1965. Hong Kong and Singapore, 1980. South Korea, 1985. China, 1990. Yung ibang ASEAN countries na una sa atin ng 10 to 15 years. So, moment na Pilipinas na kaya humahabol na rin tayo. Kasi, paano pa yung neighboring countries natin? Mas mataas nga yung per capita income ng yung ibang mas developed na ASEAN and Asian economies. Yung iba, 10,000, 20, 30,000, or even as high as 40, 50,000 dollars or even higher. So, umahabol lang tayo. Nowhere to go but up. Kaya, ano naman yun? Okay. Kasi bakit? Ano pa yung nagpaangat sa atin? Sino ba yung saving grace ng Pilipinas for many years? Yung mga OFW remittances. Yes, sir. Opo. No? Kasi number 4 tayo sa OFW remittances in the world after India, Mexico, and China. $40 billion yun. And we're the biggest sources of nurses in the world. More than 20%. Opo. Kasi bata yung populasyon natin around 25 years old. Bring nyo, tapos in an aging world population, kailangan nila ng workers tulad yan, healthcare workers sa developed countries. Marami yung may edad na doon na kailangan alagaan, no? Tapos, ganoon din, BPO, ito, another outstanding to. BPO workers natin, nasa 2 million. Sir. Alam niyo yung data 2004, 21 years ago, 100,000 BPO workers, Opo. 2 million. Kaya dadagdagan yung kumikita, halos 2 million yon. Ang kinikita ng BPO sector, $42 billion this year. Last year it was $40 billion. Mas malaki pa sa remittances. Yes, sir. 2004, $1 billion lang yan. Kaya turismo, $13 billion per year, record yon. Although we have yet to catch up with our neighboring countries, ayun yung mga nagdadala ng bakit lumalago yung ekonomiya. That's one, that is a whole of country approach. Pero syempre, meron pa rin namang mahirap, poverty pa rin. So meron pa rin disparity between the rich and the poor. Siguro, ayun yung next challenge natin. Yes, sir. Siguro ang magandang question, after this good news na na-receive natin sa ating bansa, ano yung para magiging positive na benepisyo o magiging impact nito sa isang karaniwang Pilipino? Ano yung, kumbaga, mararamdaman nila na benefits nitong good news na itong ating na-receive? Well, kasi, umangat yung ranking. Parang report card na lang yan, tinali na lang yan ng World Bank. Parang report card na yan.
parang ano na nga, long overdue yan eh. Ang tagal nating inintay yan. Ilang beses yan na spillover na delay, no? Opo. O, ano na yun? Ayun talaga, nag-reflect na. Tingnan mo yung kapilagyanan natin sa Pilipinas. Okay. Sumisikip yung kali kasi dumadami yung may sasakyan. Dumadami yung nagkakabahay. Right. No? O, kasi ibiruin mo, more than half of the population, Opo. more than 50 million Filipinos may hanap buhay. Yung iba sa kanila magsisimula, bata 25 years old, magsisimula yan ng pamilya. Whether single sila or magpapamilya sila, regardless, bibilihan ng mga sasakyan. Kaya nga mga motorsiklo, Opo. bibilihan ng mga bahay, mga kondo, Correct. house and lot. Yes, opo. Magsha-shopping yan, mag-i-invest yan, magta-travel yan. And another, Yung economy. yeah, and another good Malago news. yung ekonomiya. Opo, ngayon nga po, nasa Canada naman ang ating Pangulong Marcos Jr. Bilang isang eksperto, ano naman po yung nakikita nyo na magiging epekto nito sa ating ekonomiya bilang panghuli naming katanungan? Sir Rico Fort. Importante yan, Miss Sarina. Kasi, isa sa, ang daming Pilipino na nag-i-immigrate, nagtatrabaho at nag-i-immigrate sa Canada. Tsaka, Canada, ang laking-laking bansa yan, ang daming resources yan, ang daming langis yan, energy. Kailangan natin ngayon ng i-diversify yung supply ng langis natin at hindi tayo masyado umasa sa Middle East. No, pwede yun. Yung maging alternative source natin at napakalaking bansa niyan, maraming minerals yan. Kasi yung mga sinaunang Pilipino pumunta diyan, nagtatrabaho sa mga miners. Yes. No? Ang daming pwede tayong additional source yan ng minerals na wala tayo, yan yung mga langis na wala tayo. Ang dami ring factories diyan. Yung mga factories na ng American companies diyan, ang dami naglo-locate din sa Canada, mga Correct. heavy industries, mga machineries, equipment, mga sasakyan, at marami pang iba. Kumbaga parang alternative market din natin yan other than kasi may tariff sa US, di ba, since last year. So, that's one way also to diversify our exports. Yung mga wala sa kanila, tropical fruits, kasi leading position yung Philippines sa bananas, sa mangoes, sa pineapple, sa coconut oil, ibang agricultural exports. Right. Ito sir, isa pang tayo magandang good news na ating na-receive ngayong linggo, no? Ito kahit maikling response lang, mabilisan lang, habol na question, kasi yung 85 pesos inanunsyo na dagdag sahod sa ating mga kababayan dito sa Metro Manila. Tingin niyo po ba sapat ito para tapatan yung kanilang living expenses ng mga pamilya sa NCR? Well, kasi regional, wage board yan no? Tripartite yan. That mechanism has been in place, established na yan. So, sila na mismo yung nagkasundo-sundo. Labor groups, yung mga employer, yung mga negosyo na nagbabayad ng wages, at yung otoridad natin, yung pamahalaan. So, sila na yung nag-determine noon na acceptable sa isa't isa. No? Binabalansin nila yan. Pero malaki kasi yan, 12.2%, yes. Kasi ang average, 2022, 2023, 2024, between at least 6 to 7%. Last year nga, 7.8%. So, unusually, makakatulong to. In fact, yung pag-compounding yan every year, yung pagtasang wages, ayun yung tanging paraan na makahabol yung ating mga kababayan, lalo na yung masa na covered ng wages, lalo na minimum wage, na makahabol sa inflation. Correct. Yung purchasing power nila dahil nga yun yung naging challenge natin early this year doon sa gera. Kaya yun, makakatulong yun. Kaya nakatulong din yan sa ranking natin doon sa di ba, yung middle income country. Kasi at least yung mga wages natin ina-adjust every year. Okay. So, nagkita rin yun kahit papano. Sige po. Maraming salamat po, RCBC Chief Economist Michael Ricafort, sa inyong oras. Maraming salamat, Ms. Sarina, at sa inyong mga taga-subaybay po. Magandang